So yan mga idol, no, nandito na ako sa ospital ng CNPH, Malasakit Health Center. Ba to? Ayan mga idol, kasama ko na si Kuya Brian. Nandito yung papel ng request. Yan. So tutulungan ko siya para makakuha kami ng blood, no? So ayan. So hello mga idol, welcome back sa ating channel ng Life Goes On version 2. So isang mapagpalang hapon sa inyo, sa buong mundo, umaga, hapon, tanghali, madaling araw. So mga idol, ako'y meron ngayong i-share sa inyo na isang bagay na kailangan kong gawin para lang makatulong ako kay Kuya Brian tsaka kay Ate Carmela. Actually, nag-chat sa akin kanina tungkol dyan sa dugo kasi nga mga anak si Ate Carmela, nangangailangan siya ng dugo, 3 bag. So ngayon mga idol, ito ang pagkakataon na dati ako ay tinulungan ng aking mga kaeskwela nung ako ay nag-aaral pa sa kolehiyo. Nung ako ay na-dengue, sila ay nag-sponsor sa akin or nag-donate ng donor ng dugo. Ngayon naman, ako naman ang magbibigay ng donation para sa dugo ko mga idol. Actually, pangalawang beses ko na itong gagawin kasi yung una, nakapag-donate na ako. So, pangalawa ito mga idol, ito, yung sa Red Cross ng mga idol. So, ito, meron sa likod kung kailan ka nag-donate ng dugo. So, ngayon, pangalawang beses ko itong gagawin mga idol para lang kay Ate Carmela, tsaka kay Kuya Brian, para mabawasan yung gastos, no? So, samahan nyo ako mga idol na pumunta sa donor station ng Red Cross para tayo ay magbigay ng kaunting tulong. So let's go. So yan nga mga idol, no, nandito ako nakaparada sa parada ng mga motor. Pupunta tayo ngayon sa Red Cross, no? Yan ang Red Cross, no? Yun. Punta ako dyan sa building para ako'y mag-donate ng aking dugo, no, na ibibigay ko kay Ate Carmela. So nagkataon, mabuti talaga ang Panginoon sa akin kasi type O din ako, no? So punta na tayo sa loob. So yan mga idol, nakausap ko na yung Red Cross, no, dito sa ating Red Cross ng Camarines Norte. Dahil sabi ni ma'am, kailangan kung saan daw naka-admit ang pasyente, doon daw natin siya pupuntahan. So sa CNPH siya, sa provincial, so doon tayo magpapag-donate ng dugo kasi may testing pala yun. 1/8 ang bayan. So let's go mga idol, punta na tayo sa CNPH provincial and then hanapin ko si Kuya Brian din. So yan mga idol, no, nandito na ako sa ospital ng CNPH, Malasakit Health Center. Ba to? Ayan mga idol, kasama ko na si Kuya Brian. Nandito yung papel ng request. Yan. So tutulungan ko siya para makakuha kami ng blood, no? So ayan. So yan mga idol, nagpunta na ako sa blood bank pa lang. Problema kasi type A pala si Ate Carmela. Hindi pala ako pwede, type O ako. So pinapupunta pala siya dun sa Red Cross para dun siya mag-comply kung meron, kasi ang type A wala ditong walang available. Manggagaling pa sa Naga. So tingnan natin, tanungin natin si Kuya Brian. Siya kasi nakakalam. So ayan mga idol, welcome na naman sa ating channel. So kasama ko ngayon si Kuya Brian, tinatawagan niya yung kanyang mga kamag-anakan ni misis niya. So disclaimer po tayo mga idol, hindi ko po sinasama ang hospital dito sa ating pagbablog, kundi yung magagawa natin na tulong kay Kuya Brian, no? So ito, dala-dala ko yung blood request form. So, ang process pala dito sa hospital mga idol ay ganito. Ang unang gagawin ay titingnan doon sa blood bank doon kung anong type siya. Sa kasamaang palad mga idol, type A pala si Ate Carmela, type A. Ayan o, type A. So akala ko type O. Kung type O, madali lang, nakapag-donate na sana ako kahit sa Red Cross.
Kaya lang mga idol, hiwalay pala ang MOA or memorandum ng ating CNPH or provincial sa Red Cross. Kaya mga idol, kaya pala ipinagbabayad siya ng 1,008 para dun sa blood na 3 bag, no? Sayang. So yan mga idol, hindi na nakausap ko na rin yung Red Cross. Ang kailangan pala niyan, kung may stock naman ng Red Cross, kaya lang mabayad talaga ng 1,008, no? Testing. So ang first option ko mga idol para makabawas kami, ayan yung ID ni Kuya Brian, tapos itong request form na manggagaling sa malasakit, ay pupuntahan muna or kontakin muna ni Kuya Brian yung kanyang mga kamag-anak ni misis niya or ni agam niya, kasi kailangan yun para ma-request, no? Kasi siya lang may type A na dugo. Type A mga idol. So ako'y nananawagan din sa ating mga kababayan dyan na baka meron kayong type A na dugo, baka pag-donate kayo kay Kuya Brian, no? So yan mga idol, ako'y nananawagan. Actually ako'y nagsaglitan dito sa hospital na CNPH para kahit papaano mga idol, itong si Kuya Ruel nyo, si Superbite nyo, ay makatulong naman sa sitwasyon ni Kuya Brian. So yun ang first option natin, tatawagan ni Kuya Brian yung kanyang mga kamag-anakan, ni misis niya. So ngayon 4cm pa lang ang ng misis niya, yung bahay yung lalabasan niya ni baby, 4cm pa lang. Kailangan maging 9 to 10 cm yan para maging lumabas ang bata. Ang problema, kaya kailangan siya ng dugo dahil high blood daw. High blood. No? High blood. So, ayan mga idol. Ito ang kanyang latest hematocrit level. Mataas nga. So, ayan mga idol, no? Nakakalungkot isipin na wala pa tayong donor. So 6 hours na sila dito nasa ospital, naka-admit na si Ate Carmela sa taas. So abangan po natin mga idol mamaya kung anong update, no? Update ko kayo. Hanggang dito muna tayo. So hello mga idol, welcome back sa ating channel ng Life Goes On channel. Actually, nandito na ako sa bahay kasi after na malaman ko yung pasikot-sikot dun sa ospital, ay napagtanto natin na ang isang bag pala sa Red Cross ay nagkakahalaga ng 1,008. So kung halimbawa 3 yun mga idol, ibig sabihin kailangan ng 4,000 plus, no? So 181836 plus 18 ulit, ilan yon? To 36 plus 18, yan. Yan ang babayaran doon sa Red Cross. Actually, sabi ko nga nagtanong nga ako doon sa Red Cross kung bakit gano'n naman ang singil ng dugo doon sa kanila, no? Yung sa blood bank, no? Na 1.8 ang isa. So papatak ang 3 bag, 5.4, no? 5.4. So may git 5.5 o 5,000, no? Kulang-kulang sa 5.5 or 6,000, mga ganyan, no? So 5.4. So napakabigat mga idol. Ang sabi kasi sa akin ni Kuya Brian nung kami nagkita, sa message niya, type O ang dugo. Ngayon nung ako'y nagpunta na, napagtanto ko at nakita ko nga doon sa record na type A pala si Ate Carmela. So napaka bigat na natin problema. Saan tayo kukuha ng 5.4 na pambayad para doon sa dugo? So nung siniem naman siya 4cm, actually mga idol, kailangan mga 9 to 10 cm yan para lumabas ang bata. So sabi naman doon sa akin na paliwanagan ako doon sa sa blood bank
ng mismong ospital na yung stat nun ay routine ang stat. Ibig sabihin uncheck pa siya, ibig sabihin hindi pa naman yan emergency na mga anak talaga, no? So kaya lang kailangan talaga nakahanda, no? Nakahanda yung dugo na ipangsasalin dun sa pasyente or buntis, no? So, napakahirap ng sitwasyon na wala ring available na type A na dugo dun sa blood bank ng CNPH or provincial hospital ng ating lungsod, no? Kukuha pa ng available na type A na yan, manggagaling pa sa DMC or Naga. So yun ang problema, no? So na ano ko rin, na follow up ko na rin naman dun sa DMC sa blood bank ng ating mahal na hospital diyan sa provincial, na sabi nga baka nai-request na nga dun yan galing sa DMC papunta dito yung type A na dugo, inire-request na. So dadating yan mga idol bukas daw ng alas 3 ng hapon or alas 5. So sana pag-pray natin kay Lord na hindi pa sumakit ang tiyan ni Ate Carmela para makaantay pa, no? So totally wala man silang babayaran sana diyan. Kaya lang nung tinanong ko si Kuya Brian kung may PhilHealth si Ate Carmela, wala din. So sabi ko, ano ba ito? Bakit ganito, no? Wala man lang ka puro PhilHealth. Then nung nagtanong rin ako kay Kuya Brian, ay akala ko nga type O, ako na ang mag-donate ng dugo para kaunti na lang ang kailangan. So hindi pala, type A. Kaya nangyari, hindi ako nakapag-donate ng ating dugo, no? Tapos nandun na siya sa second floor. Ang kailan parang yung room na yun ay private yun, privado, na hindi pwedeng basta-basta lang pumasok. Kaya hindi nyo nakita si Ate Carmela, no? Si Kuya Brian lang yung nakita dyan sa ating vlog, no? Ng ating video. So ako yung nag-disclaimer din sa hospital, hindi ko kinuha na ng hospital kasi mahirap na, at yan ay labag sa ating mga batas na magkuha tayo ng CCTV or mag video alongside with the facilities, within the facilities of the hospital, no? So hindi natin yung ginawa mga idol, no? Kaya na tayo nag-disclaimer. So yun naman, natanong ko rin naman kung pwede bang iswap na lang ang bawa type O sa type A para lang masalinan ng dugo yung pasyente. Sabi naman ng pasyente ay doon sa blood bank, hindi raw yan pwede, no? Kaya nga nag-request na sila sa DMC or manggagaling sa Naga ang dugo na type A. So ang first option ko mga idol kay Kuya Brian ay kausapin niya yung mga kamag-anakan niya, yung malalapit sa kanya, yung kapatid ni Ate Carmela, yung tiyahin or yung tiyuhin na meron ding dugong type A, no? Yun ang pinaka the best option. Kaya lang ang sabi naman ng kanyang ni Kuya Brian ay hindi raw pwedeng mag-donate ang kanyang mga kapamilya o yung nearest relative. So ako'y nananawagan sa inyo na sana matulungan nyo rin si Ate Carmela. Ako rin ay nagmalasakit or isang bilang good Samaritan na sana matulungan natin siya mga idol sa kanyang suliranin ngayon. Actually ngayon nagdadanas ng labor yan si Ate Carmela. So mamaya panoorin yung ating live alas 7:30 ng gabi. Magla-live tayo para dyan kay Ate Carmela, no? Na sana'y may makatulong sa kanya financially or halimbawa man sa donation na lang sa kanya, or syempre mga panggastos-gastos nila. Walang kapera-pera. Kanina nga hindi ko nabigyan si Kuya Brian din ng pera at ako pa ay nangangapa kung anong gagawin, no? So 7:30 po ng gabi magla-live tayo ngayong March 2, no? Sana ay pumasok kayo sa live room para pag-usapan kung anong pwedeng gawin. Ito yung shot natin kay
Ate Carmel at Kuya Brian yung naninirahan doon sa kubo na sira-sira, ano. Wala akong maisip kung sinong malapitan nating. Actually sa Malasakit Center hindi rin tinanggap na yung yung sa Red Cross kasi non-government daw ang Red Cross. Wala silang MOA or Memorandum of Agreement na manggagaling sa provincial papunta sa Red Cross. Kaya ganyan na. So tinatanong yung mga idol, bakit ang Red Cross may bayad? Libre mo naman dapat talaga yan. Well, ang sabi sa akin ng Red Cross, libre naman talaga ang dugo. Ang babayaran mo na 1.8 daw na yun ay yun yung processing fee na testing blood, no? So yun kasi ay pinapatest pa nila sa Maynila bago yan i-inject dun sa pasyente, ay itinitest yan. Yun ang parang processing fee, no? So yun ang paliwanag nila. So yung mga idol, abang-abang na rin tayo mamaya sa kung anong pwedeng mangyari. At totoo lang, pinagpipray ko rin na si Ate Carmela na maging mabuti ang kalagayan, no, ni Ate Carmela. So, update ko kayo mga idol kung anong magagawa nating paraan, no. 5,000 po ang kailangan ni Ate Carmela sa dugo. Akala nga ni Kuya Brian 1.8 lang, tatlong bag pala yan, 1.8 ang tatlo. So yun, no. So malungkot na araw, kailangan natin gumawa ng paraan. So hanggang dito na muna tayo mga idol. Sumama kayo sa ating live mamaya. Isa-shoutout ko si ating ang tawag dito, kaibigan, yung reseller ni Macy's na nagpunta dito sa bahay, si Ate Leolyn Parahilyo Borja. So yan mga idol, salamat sa inyo. Shout out din sa ating butihing tiya na nagkukumusta kung ano ng kalagayan ni Kuya Brian at Ate Carmela, yung nag-scout sa atin, si Tia Josie. Sabi sa akin sa vlog sa FB ano na raw nangyari. So ito, panoorin mo na lang Tia. God bless you all, bye bye. Sa ngayon mag-update tayo.